Sari-sari store mga kanegosyo, bakit hindi natin mapapalaki to? Or bakit hindi natin may scale up to sa level 2 business model mga kanegosyo? Kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit hindi natin mapapalaki ang sari-sari store mga kanegosyo? Tulad ng grocery store. Ito, kwento ko muna mga kanegosyo. Way back 2015, nung nagsimula ako magnegosyo ng sari-sari store, ito, tindahan ko yan mga kanegosyo. Ito yung tindahan ko na malapit sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao mga kanegosyo. Nagbo-boarding house lang ako malapit sa school ko before. Taga Cavite kasi ako mga kanegosyo eh. Sa Cavite ako nag-aral from elementary. Sa Cavite talaga kami nakatira. Pero gusto ko kasing maranasan din, may experience yung maranasan na may yung pag-aaral sa Manila. And napadpad ako sa TIP. Nung graduate ako ng college mga kanegosyo, hindi na rin ako umalis sa pinagbo-boarding house ko kasi sobrang accessible sa lahat ng biyahe. Malapit sa LRT, malapit sa MRT, yung biyahe ng pa north, pa south, pa east, pa west. Nag-work ako as a sales representative after ko graduate. Mga ilang taon din ako doon. At napagdesisyonan ko na papasukin ko yung mundo ng pagninegosyo. Hindi masama ang pagtatrabaho mga kanegosyo. Hindi tayo nandito para sitahin yung pagtatrabaho, hindi. Marangal po yan, nagbibigay ng pagkain sa pagkainan ng pamilya natin yan. Ako kasi, gusto ko, napagdesisyonan ko lang talaga yung pagninegosyo. Nung nag-resign ako ng work, nagtayo ako ng sari-sari store. Bakit sari-sari store? Kasi hindi ako marunong magluto. Madali siyang buksan. Pambansang negosyo. Yung tipong nagtayo ka ng sari-sari store ngayon, tapos pag nakita ng kapitbahay mong kumikita ka, magtatayo na rin siya ng sari-sari store. Ganun siya kabilis buksan. Ang nasa isip ko lang talaga nun, matuto sa pagninegosyo. Ayun yung pinaka-purpose ko. Then, naitayo ko na nga tong sari-sari store ko. Yan, tindahan ko yan mga kanegosyo. Pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP, sa Technological Institute of the Philippines. Naitayo ko siya malapit sa boarding house ko. Yung boarding house ko malapit sa school ko dati. That time mga kanegosyo, hindi ko pa alam yung mga focus in one na yan, hindi ko pa alam yung mga community ng mayaman, hindi ko pa alam kung paano i-scale up yung negosyo sa level 2 business model, applyan ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing, platform. Hindi ko pa alam yon mga kanegosyo. At natutunan ko na lang yon sa pagtaha ko sa pagninegosyo. Ang sari-sari store mga kanegosyo, walang focus in one. At hindi yan may scale up sa level 2 business model. Una kasi hindi sa'yo yung produkto, hindi ikaw may-ari ng brand ng product. Kumbaga, forever kang reseller dyan sa sari-sari store mga kanegosyo. At sobrang dali buksan. May mga negosyo talaga na hindi natin may scale up sa level 2 business model mga kanegosyo. At isa na doon yung sari-sari store. At never, lagi nilang sinasabi na kapag ang sari-sari store daw, pag lumaki magiging grocery store. Hindi po totoo yan mga kanegosyo. Never magiging grocery store ang sari-sari store. Dahil magkaiba sila ng business model. Yes mga kanegosyo. Business model.
business model ng sari-sari store mga kanegosyo, naglabas ka muna ng pera. Kumbaga, namili ka muna ng paninda at kikita ka lang pag nabenta mo na yung product mo. Sa grocery store mga kanegosyo, magbabagsak muna si supplier ng mga produkto dun sa may-ari ng grocery store at babayaran ng may-ari ng grocery store kay supplier within 3 to 4 months pa. Same business model lang yung grocery store tsaka sa hardware mga kanegosyo. Platform business model. Sa grocery store mga kanegosyo, hindi pa naglalabas ng pera si may-ari ng grocery store. Pero binabagsakan na siya ng supplier ng mga produkto. Ngayon, pagbagsak ng produkto ng supplier ng mga produkto, hindi pa magbabayad agad si may-ari ng grocery store. Kaya panalo dito sa cash flow yung may-ari ng grocery store. At pwede niya pang magamit yung pera within 3 to 4 months. Pwede niyang ipang pasahod sa empleyado, pambayad ng renta. Pwede niya pang gamitin sa mabilis na pagpapaikot ng pera. Kaya never magiging grocery store ang sari-sari store mga kanegosyo. Ayan yung isa sa mga natutunan ko sa sari-sari store ko. At nalugi ako sa sari-sari store ko nung pandemic. Kasi almost 2 years din na online class yung mga school. Kaya talaga halos walang customer talaga nun. Ang community pinaglilingkuran ko is mga college student. Pero naitawid ko pa siya hanggang 2021. Pero wala na talaga. So nag-decide ako na i-close na lang. So yun yung mga natutunan ko sa pagninegosyo ko ng sari-sari store mga kanegosyo. Kaya kung magsisimula ka pa lang magnegosyo, mag-focus in one ka. Focus in one ka, hanapin yung community ng mayaman. Scale up sa level 2 business model yan. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart ka na rin. Comment ka lang, sabihin mo sari-sari store. Kung natapos mo to yung video ko, sabihin mo sari-sari store. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.